Magandang araw sa lahat. The YouTube channel of the Fraternal Order of Eagles, Limbas Law Corner is back to once again render public service in the field of law or yung aming pagbabahagi ng aming kaunting kaalaman sa batas. Brought to you by the Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2 sa pamamagitan ng inyong lingkod na isa ng mga abogado at isang propesor sa maraming law school sa ating bansa. The topic, yung krimen na corruption of a public official. Bakit naman itong topic na to? Kahapon kasi sa media, on television, napabalita na isang kilalang personalidad ay sinita ng mga traffic enforcer sa paglabag di umano ng batas trapiko. Dahil sinita, abay, nagbigay di umano ng pera. Okay, nagbigay. At yung pangyayari na yon ay nai-report sa kinaukulan at noong malaman ng isang organisasyon kung saan pa bilang itong sikat ay kanila daw iimbestigahan. Okay, magaling ang mga law enforcer, hindi nila tinanggap. Pero may kulang. Ano yung kulang? Sa pangyayari ito, dalawa ang nalabag ng kilalang personalidad. Yung una, yung paglabag ng batas trapiko. Ang pangalawa, yung pagbigay ng pera ay yung krimen na corruption of a public official na punishable under the revised penal code. So ano ang pagkukulang ng law enforcer? Bakit ni-report lang? Okay? Dapat hindi lang sinita doon sa paglabag ng batas trapiko. Dahil di umano, sabi ng law enforcers, nagbigay ng pera, para hindi naarestuhin, para hindi nasitahin sa paglabag ng batas trapiko, para hindi natitikitan. Okay, dapat inaresto yan sa krimen na corruption of a public official. At nung maaresto na, abay, dadalhin ito sa nearest police station or jail and eventually dadalhin sa office of the prosecutor for an inquest para masampahan ng kaso sa hukuman. Okay. Sana nakapaglingkod na naman ang Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2 para sa kaalaman ng sambayanang Pilipino. Maraming salamat at magandang araw sa lahat.